everyone, it's me, Vicky. Welcome. Gagawin ko lang tong content, no? Kasi merong question na hinihingi sa akin at saka tayo na baka din makatulong sa inyo. By the way, I'm not an expert with this field, no? Pero magbibigay ako ng payo sa abot ng aking makakaya based na din sa mga obserbasyon, sa mga pangyayari na nagaganap ngayon. I am not an expert with relationship, no? Pero itatry ko yung best ko na makapag-impart din sa inyo na baka makatulong. Sana sa kahit sa maliit na paraan. Some may agree, some may not. Pero bukas po ang aking vlog na ito na mag-comment po kayo down below kung meron po kayong topic o meron kayong mga disagreement at meron kayong agreement sa aking mai-impart sa inyong lahat. So, ang topic is when is the right time to let go? Yun daw po. Kasi may, may specific situation na humingi sa akin ng payo. Sabi, ate, parang paulit-ulit na daw yung pangyayari sa relasyon nila, no? So, ang hirap daw kasi nandoon na siya sa point na parang sagad na siya na hindi niya nakaya na parang ready na siya para iwanan yung asawa. So, ang sabi ko naman, mag-usap muna kayo, bigyan ng another chance kung pwede pang ayusin. Pero ang sabi niya sa akin, ate, hindi lang to isang beses, dalawa, no? So, bali parang constant na. Ito na yung pangyayari at matagal nang nangyayari sa kanila. So, nabi ko is, mag-seek help kasi minsan kailangan din ng mediator, no? Kasi minsan, kapag hindi open, no? Hindi open mind tayo or hindi tayo bukas sa mga conversation, no? Between husband and wife, minsan hindi nasusolve talaga yung problem. So, kailangan minsan din natin na humingi ng tulong sa third party, no? So, ang sabi nga din niya, ate, yung pamilya parang involved na at yung payo na nakukuha is parang one-sided, no? So, ang sabi ko, dapat yung problema muna, pag-usapan muna within the household. Yung ibig sabihin ng household is between husband and wife or magka-partner, no? So, minsan kasi, kapag nag-join or nakisali yung pamilya natin, minsan mahirap, no? Kasi hindi rin natin maiiwasan minsan naman mga bias, no, sa pagbibigay ng payo. Hindi naman lahat, pero meron talagang nangyayari na kapag isang party, no, ang nagbibigay ng advice, minsan hindi natin maiiwasan na merong kampihan na nagaganap, no. So, ang sabi ko, seek help. Kung meron kayong mga ninang o ninong, meron kayong mga taong pinagkakatiwalaan na makikita ninyo na siya talaga yung magbibigay ng tamang daan, no, para kahit paano ma-solve yung problem or pumunta kayo sa inyong church, humingi kayo ng payo sa parish priest ninyo kasi talagang magbibigay ng payo both ways, no, na walang bias. So, ang sabi niya sa akin based doon sa sitwasyon na nag-aaway sila constant, no, yung pag-aaway, hindi lang basta-basta away, nandun na sa point na nagsasalita na ng hindi magandang salita at nakikita ng mga bata yung away na parang malala na awat. So, ang sinabi ko is, kung mag-aaway kayo, no, as much as possible, wag sana yung mga bata nandiyan kasi maliliit pa sila, no. Mahirap ipaintindi sa kanila. Nandun yung, alam mo yun, yung hindi man sila nagsasalita, pero for sure, sa loob, no, parang hindi nila siguro ma-explain yung bakit yung mga magulang nag-aaway. Yung talagang nakikita nila yung magulang distress na mahalaga yung mental health ng mga bata. Kaya nga ang sabi ko, kung constant yung pag-aaway at hindi masosolve at ganun pa rin at ganun, might as well, yun na yung it's time to let go, no? Kasi ang iisipin mo is mental health mo, mental health ng mga bata, na kailangan dapat masaya lang, 'di ba? Na hindi ko naman sinasabi na ang relationship is palagi masaya. Nandun talaga, mayroong pagsubok talaga na mangyayari sa buhay natin, no? Pero ang sinasabi ko na as much as possible, iwasan natin na makita ng mga bata na
hindi naman nagkakasakitan, pero na physical, no? Yung mga verbal, no? Verbal abuse, or papalagay na natin, no? In general, yung nakikita ng mga bata na sinasaktan ng nagkakasakitan na verbal abuse. Hindi tama na magstay ka sa relationship kung alam mo hindi ka na masaya, hindi ka na secure sa relationship, no? Kasi you have to understand na yung sa isang relasyon, 'di ba dapat yung partner mo, siya yung karamay mo, siya yung kaibigan mo, siya yung mapaghingan mo ng sama ng loob, siya yung best friend mo no? Sa dapat yun ang ideal talaga na relationship. Pero minsan mahirap, no? Mahirap hanapin yung ideal relationship. So, ang akin na, ang sabi ko, ang communication is a key. Pag-usapan ninyo. Kasi minsan, wag tayong mag-assume, no, na ang partner natin is naiintindihan tayo. So, kailangan talaga natin minsan i-voice out kung ano yung nararamdaman natin, no? At para at least aware din sila na yun pala, yung mga ginagawa nila is hindi na okay para sa'yo. So, ang sabi ko sa kanya, kapag masyado ka ng distress, hindi ka na masaya, paulit-ulit na, at sa palagay mo na hindi na mafi-fix, hindi lang ito, hindi lang ito overnight na nangyayari. Ito prolong na, ito matagal na nangyayari sa relasyon. No? At nakikita ninyo, most importantly, nakikita ninyo na yung mga bata is apektado na sa relasyon. Dapat na kailangan na talagang mag-let go, no? Kasi iisipin mo din yung self-worth mo, no? Yung kailangan pahalagahan mo yung sarili mo na hindi ka na din naging kawawa sa relasyon. Kasi ang relationship, give and take yan no? So, kailangan hindi lang ang babae ang mag-adjust sa lalaki, hindi lang din yung lalaki mag-adjust sa babae. So, dapat pareho kayo nag-a-adjust. Kailangan you have to meet halfway. Kasi kapag hindi nyo ginawa yun, kapag ang isang relasyon is one-way street lang, hindi ganun no? Kailangan two-way yan Kasi dapat kailangan meet kayo doon sa gitna. Pag-usapan ninyo yung mga bagay-bagay na makakatulong sa relasyon ninyo, no? At saka at the same time, sa isang relasyon, work hard yan, kailangan pagtrabahuhan nyo ng mabuti. Kasi nga, nung nanliligaw kayo sa mga asawa ninyo, di ba, nung bago pa lang yung relasyon ninyo, you show your best, parang ganun, no? Tapos kapag tumagal na yung relasyon, parang, di ba, parang napabayaan na, hindi na the same way. So, kaya, ang payo ko din, no, kapag nagkaroon na ng pamilya, patuloy natin yung pagdi-date ng ating mga asawa, bigyan natin ng importansya, no? I-praise natin sila. Kasi minsan kasi, especially kapag yung ang asawa full-time mom, no? Mahirap maging full-time mom. Yung ikaw mag-iisip lahat ng pangyayari sa loob ng bahay, mag-aalaga ng bata, make sure na pagdating ng asawa mayroong pagkain nakahanda, no? So, it's really hard. Dapat din sa mga lalaki, i-value din natin yung mga asawa natin. Huwag nating i-discredit, no? Huwag nating isabihin na nandito ka lang sa bahay, no? Wala kang ginagawa. Mali po yan. Yung mga asawa na nasa bahay, walang sawa yan na nag-iisip, no? Kung anong gagawin. Mahirap maging full-time wife, no? So, kaya it's very important talaga na mag-usap yung mag-asawa, i-fix yung ang mga sitwasyon habang habang maliit pa lang yung problema, dapat inaayos na para maiwasan na lumaki yung mga sitwasyon, no. The same time, yung sa sinabi ko na mag-let go ka na kapag alam mo masakit na at hindi mo na kaya at paulit-ulit na. At saka yung mga bata is apektado na. So, at saka isa mapapayo ko din, no, once na nandun ka na sa sitwasyon na nag-let go na, sumuko ka na, wag po nating kalimutan, no, yung pangyayari na yun is between husband and wife or between partners lang. So, kapag especially may mga anak kayo, wag na wag ninyong idadama yung anak ninyo sa paghiwalay ninyo. Wag na wag ninyong ipagdadamot yung mga anak ninyo sa inyong mga asawa. Kung sino man ang kakuha ng kustodiya ng mga anak, wag na wag ninyong ipagdamot yung mga anak ninyo na makasama ang nanay or ang tatay nila, no? Kasi wala pong kinalaman yung mga anak sa mga pangyayari.
So, importante po na yung relationship ng mga anak ninyo patuloy sa kanilang mga magulang, no? Wag ninyo pong ipagdamot yan. Kung ano po yung sakit na nararamdaman ninyo sa inyong mga asawa o sa inyong mga partner, sa inyo lang po yun. Huwag ninyo pong idamay yung mga anak. Ibigay po ninyo yung ang karapatan ng isang magulang na maging magulang sa inyong mga anak. Ang relasyon kasi ganyan no, hindi perpekto yung buhay, hindi perpekto ang isang relasyon. Kaya kailangan dapat dalawa kayo ang mag-work out, no. Hindi lang isang tao ang kailangan mag-work ng relationship para mag-work ito ng bonggang-bongga, no. Pag-usapan ko ano yung dapat pag-usapan, ayusin ko ano yung dapat ayusin as early as possible, no. I-let go kung talagang masakit na at hindi na kayang iayusin. Kasi 'di ba nga ang sabi nga ng Panginoon, 'di ba, na yung tao na hindi nararapat sa iyo, gagamitin niya 'yan para saktan ka ng paulit-ulit, para it's time to move on na, no. Kasi minsan merong magandang nilaan yung Panginoon para sa iyo, no, na nararapat talaga sa iyo. Huwag kang mawalan ng pag-asa na 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 ito na yung katapusan once na naghiwalay kayo, ito na yung katapusan ng iyong mundo. Hindi po. It's a process, no. Hindi siya madali. It takes time. It takes time, no, and hard work, no, para maka-move on ulit, no. Sometimes no, it's easy said than done, no. Especially kapag hindi ka pa nandoon sa sitwasyon ngayon. Pero I know for sure, no, na eventually, no, ano nga sinasabi, di ba, na process yan process ng pag-heal, no. So kaya kailangan talaga na i-occupied mo din yung sarili mo, especially kapag you've been through the same path, no, yung paghihiwalay, hindi siya madali. So, kailangan ng support, kailangan seek ng help, kung kailangan ng somebody na makakausap, wag po kayong mahiya na humingi ng tulong at para makakuha kayo ng comfort, no, kasi hindi siya madaling pinagdadaanan ng isang tao, no. Either lalaki ka man or babae, it's the same process po, lahat po tayo nasasaktan, no. So at saka be mindful din na yung mga bata talaga, yun talaga i-priority natin, no, na minsan kasi sinasabi na masakit na, hindi ko na kaya, ano na to, paulit-ulit na, pero hindi ko kayang hiwalayan ng asawa ko dahil sa mga bata, ayoko sila mawala ng isang magulang, no. So ang sinasabi ko doon, minsan wag natin gawing dahilan yung mga bata para magstay sa relationship, kasi hindi siya healthy. Kasi kapag gusto mo magstay sa relationship dahil yun ang nararamdaman nyo, yun ang gusto nyong mangyari sa buhay nyo, na magstay sa relationship. Kasi kapag ginawa nyong dahilan yung mga bata to stay in a relationship, shallow siya, hindi siya ma-fix. Parang ginawan mo lang siya ng, di ba nakita mo yung basag na bote, no? Yung basag na, tapos ni-glue mo lang. So eventually, mababasag din yan. Dahil yung purpose ng pagsistay mo is hindi bukal sa loob mo, na for the sake ng mga bata, kailangan mo mag-stay sa relationship. Dapat gusto mo mag-stay sa relationship dahil yun ang gusto mo at yun ang nararamdaman mo, dahil yung pagmamahal nyo sa isa't isa nandoon pa din at willing kayong i-fix kung ano man ang meron kayo. So don't stay in a relationship for the sake of children, kasi sila din maapektuhan, kasi nandun nga kayo, magkasama nga kayo sa isang bahay, nandoon kompleto yung nanay at saka tatay, pero away kayo ng away. Hindi po maganda na nakikita ng mga bata na away ng away kayo. So mas mabuti nang maghiwalay kayo, hindi man kayo magkaibigan, pero as much as possible, pilitin po ninyo na maging civil sa isa't isa para yung mga bata hindi maapektuhan, no? Kasi minsan mas maganda din yan na magkahiwalay yung magulang, pero at peace lahat, yung masaya lang nakikita ng mga bata yung isang magulang, no, merong constant communication, no. Kasi minsan kasi kapag ipipilit mo pa tapos away lang din ng away, in the end ang mga bata hindi na nakikita yung isang magulang dahil galit yung isang magulang sa isa. So pinipigilan ng isang magulang
lang minsan na huwag makita yung isang magulang, no? So, yun lamang po ang masasabi ko. It's time to let go pag nasaktan na, hindi na pwedeng ayusin. Ang yung mga bata ay naapektuhan na. Yung mental health niyo po is napaka-importante, no? Mental health ng bawat isa sa atin, ng mga bata especially, no? Pangalagaan po natin yung kapakanan ng ating mga anak kasi mahalaga po yan, especially sa ganitong generation, no? Mahirap. Ang mental health is rampant, no? Itong generation na to, no? Yung mental health talaga, dati-dati hindi natin napapag-uusapan, ngayon talaga kahit saan, ito na talaga yung issue, no? So, sana po nakatulong itong advice. Comment lang po kayo kapag meron po kayong mga opinion, meron po topic na gusto natin pag-usapan next time, mag-comment lamang po kayo para magawan po natin ng session. At for sure, mababasa nila yung mga insight po ninyo is mahalaga. Mag-comment lamang po. Thank you po at saka sa susunod na naman, mag-usap ulit tayo. Salamat!